Dito sa pinakamataas na palapag ng V Corp Tower, mayroong isang grupo ng mga makapangyarihang lalaki na naghihintay sa isang bilyonaryong magliligtas sa kanilang naluluging kumpanya. Pawis na pawis sila sa kaba, umaasa sa isang milagro. Ang hindi nila alam, ang milagrong hinihintay nila ay ako. Ako ang multo ng kanilang nakaraan. Ako ang babaeng minsan nilang sinubukan durugin. Nakatitig ako sa dalawang partikular na lalaki sa mahabang mesa. Si Mr. De Villa at si Mr. Sandoval. Ang mga haligi ng lipunan. Ang mga ama ng dalawang babaeng nagturo sa akin kung ano ang kahulugan ng kalupitan. 10 taon na ang nakalipas, pero ang bawat halakhak nila, ang bawat pangungutya, ay nakatatak pa rin sa aking isipan. Ang dahilan ng lahat. Isang luma at mumurahing telepono. Akala nila tapos na ang kwento. Akala nila nanalo sila. Ngayon, sa silid na ito, kung saan nakasalalay ang lahat ng kanilang pinaghirapan, malalaman nila. Ang paghihiganti ay hindi isang mabilis na suntok. Ito ay isang imperyong dahan-dahang itinayo, bato sa bawat bato, hanggang sa kayanan nitong harangan ang araw mula sa kanilang mundo. Hinihintay nila si Athena, ang maalamat na tech billionaire. Nakakatawa dahil ang kaharap na nila ay si Althea. At oras na para maningil. Bago pa ako maging si Athena, ako lang si Althea. Isang simpleng scholar sa isang universidad ng mga elitista, kung saan ang tuition fee ng isang semestro ay katumbas na ng taunang sahod ni Papa. Biniyayaan ako ng itsurang madalas purihin at utak na siyang naging puhunan ko para makapasok sa mundong iyon. Pero sa lugar na iyon, ang ganda at talino ay walang kwenta kung ang apelyido mo ay hindi mabigat at ang wallet mo ay hindi makapal. Ang pamilya namin ay masaya sa simpleng buhay. Si Papa, isang maintenance supervisor na ang mga kamay ay laging may bakas ng grasa, pero ang mga ngiti ay laging buo. Si Mama, may maliit na karinderya na ang bawat putahe ay maisahog na pagmamahal. Itinuro nila sa akin na ang dangal ay hindi nabibili. Ang respeto ay pinaghihirapan. Kontento ako sa buhay namin. Kontento ako sa baon kong nakabalot sa dahon ng saging, habang ang mga kaklase ko ay may mga personal chef. Kontento ako sa sapatos kong may konti ng tastas sa gilid, habang sila ay nagpapalitan ng sapatos na parang damit lang. At higit sa lahat, kontento at masaya ako sa aking telepono. Hindi ito ang pinakabago. Hindi ito makintab. Isa itong lumalumang modelo na regalo sa akin ni Papa noong kaarawan ko. Naaalala ko pa ang kislap sa kanyang mga mata nang ibigay niya iyon sa akin. Pasensya na, anak, yan lang kinaya ni Papa, sabi niya. Ang hindi niya alam, para sa akin, hawak ko ang buong mundo. Bawat text, bawat tawag, ay isang paalala ng kanyang sakripisyo, ng kanyang mga gabing nag-overtime, ng pagtitipid niya sa sarili niyang pangkape para lang maibigay iyon sa akin. Iyon ang simbolo ng pagmamahal niya. Sa aking maliit at payapang mundo, ang teleponong iyon ay isang kayamanan. Hindi ko akalain na sa mas malaking mundo ng aking eskwelahan, iyon pala ay magiging simbolo ng kahihiyan. Ang kapayapaan ko ay binasag ng 2 pangalan, Bianca De Villa at Chlo Sandoval. Sila ang mga diyosa ng eskwelahan. Maganda, mayaman, at may ugaling sinasam ng kanilang kayamanan. Kung si Bianca ang reyna, si Chlo ang kanyang kanang kamay na laging handang maghagis ng unang bato. Anak sila ng mga may-ari ng V Corp, kaya naman ang tingin nila sa lahat ng tao, sa paligid nila ay mga hamak na alipin. Ang unang insidente ay parang eksena sa isang masamang pelikula. Nasa kalagitnaan kami ng klase nang biglang tumunog ang telepono ko. Isang lumang polyphonic ringtone na parang tunog ng laro ang debaterya. Nakalimutan kong isilent. Ang buong klase ay napatingin sa akin. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Dali-dali kong kinuha ang telepono sa aking bag para patayin, pero huli na ang lahat. Isang malakas na halakhak ang narinig mula sa pwesto ni Bianca. Oh my God, seriously? Althea, uso pa pala yan? Saan mo nakuha yan, sa bowl ng lola mo? Sinundan ito ng mas malakas na tawa ni Chlo. Baka naman pamana pa yan ng mga ninuno niya. Magkano yan sa museum? Nagtawanan ang lahat. Parang mga pating na nakaamoy ng dugo. Hinanap ng mga mata ko ang aming guro, umaasa sa tulong. Pero nag-iwas lang siya ng tingin. May utang na loob ang eskwelahan sa mga pamilya nila. Sino ba naman ako para ipagtanggol niya? Ako lang ang scholar.
Ako lang ang mahirap. Mula noon, ang luma kong telepono ang naging paborito nilang laruan. Naging sentro ito ng kanilang araw-araw na pang-aasar. Sa tuwing ilalabas ko ito para mag-text o tumawag, maririnig ko ang kanilang mga bulungan. Tingnan nyo, gagamitin na naman niya yung brick phone niya. Baka kailangan niya ng crank para gumana yan. Para sa kanila, ang teleponong iyon ay ako. Luma. Mura. Hindi karapat-dapat. Bawat insulto sa telepono ko ay isang direktang patama sa aking pagkatao at sa sakripisyo ng aking ama. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang simpleng asaran ay naging isang sistematikong kampanya ng pagpapahirap. Mga maliliit na karahasang nag-iiwan ng malalaking sugat sa aking kumpiyansa. Naglalakad ako sa hallway, bigla na lang may aksidenteng babangga sa akin, matatapon ang mga libro ko. Oops, sorry. Sasabihin ni Bianca na may ngiting aso. Sa kantin, may aksidenteng magbubuhos ng malamig na juice sa aking likod. Nako, ang dulas ng kamay ko. Sabi ni Chloe. Palagi silang may audience. Palagi silang nagtatagumpay. Pero ang pinakamalupit ay ang kanilang sikretong mundo sa online. Mayroon silang group chat na ang pangalan ay Porstick Club, isang masamang biro na halatang ako ang tinutukoy. Doon, nagiging malikhain sila sa kanilang kalupitan. Palihim nila akong kinukuhanan ng litrato. Isang larawan ng sapatos kong medyo pudpud na ang swelas, na may caption na, "Sino ang sasama sa fun run?" Si Alvea, ready na. Isang larawan ng lunchbox ko, na may caption na, "Guess the ulam." Isda na naman kaya na may mata? At syempre, ang bida sa kanilang group chat, ang telepono ko. May litrato itong naka-zoom in sa mga gasgas. May video pa habang nagriring ito. Mayroon pang isang edited na litrato kung saan ang telepono ko ay nasa loob ng isang basurahan na may caption na, "Sa wakas, napunta na siya sa dapat niyang kalagyan." Nalaman ko lang ito dahil sa isang kaklase na hindi na nakatiis sa kanyang konsensya. Ipinakita niya sa akin ang lahat. Habang tinitingnan ko ang mga mensahe, ang mga tawa, ang mga emoji, parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa aking dibdib. Ang kahihiyan ay hindi ko na matakasan. Dahil dito, mas lalo kong ibinaon ang sarili ko sa pag-aaral. Ang computer lab ang naging simbahan ko. Ang bawat linya ng code na isinusulat ko ay isang dasal. Nagsimula akong gumawa ng isang maliit na proyekto sa aking lumang telepono, isang API na ako lang ang nakakaalam. Isang sikretong mundo kung saan ako ang may kontrol. Isang lugar kung saan ang halaga ko ay hindi nasusukat ng iba. Ang kanilang pang-aapi, imbes na durugin ako, ay nagbigay sa akin ng isang focus. Isang determinasyon na hindi ko alam na mayroon pala ako. Hindi na ako umiiyak sa gabi. Sa halip nag-aaral ako. Nagpaplano. Dahil alam ko, darating ang araw. Darating ang araw ng paniningil. Ang tech fair. Ito sana ang aking sandali ng pagtubos. Ang aming final project sa technology, kung saan ang pinakamagandang prototype ay mananalo ng isang malaking premyo at rekomendasyon para sa isang prestihiyosong college scholarship. Ito na iyon. Ang pagkakataon kong isampal sa mukha nila ang aking talino. Sa loob ng maraming gabi, pinagpuyatan ko ang aking API, ang Project Athena. Ginawa ko itong isang matalinong organizational tool na may features na hindi pa nakikita sa market noon. Lahat ng aking kaalaman, lahat ng aking pag-asa, ay nakapaloob sa maliit na programang iyon na naka-install sa aking luma, subalit tapat na telepono. Dumating ang araw ng presentasyon. Ang puso ko ay kumakabog sa halo-halong kaba at pananabik. Habang naghihintay ako sa aking turn, pinalibutan ako ni Bianca at Chloe, na parang mga buwitring nakakita ng kanilang biktima. "Oy, Althea. Good luck, ha?" Sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay tumutulo sa peking kabaitan. "Sana manalo ka. Kawawa ka naman kung hindi." Nga, sabat ni Chloe. "Ito na lang pag-asa mo, di ba?" Pinilit kong humiti. "Salamat." Mahigpit ang hawak ko sa aking telepono. "Patingin nga niyan," sabi ni Bianca, at sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang telepono mula sa aking kamay. "Wow! Ito na ba yung sikat mong project? Dito nakalagay sa basurang to. Bianca, ibalik mo sa akin yan."
Parang awa mo na, pakiusap ko, naririnig ko na ang panginginig sa sarili kong boses. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Bakit? Ano nang gagawin mo kung ayaw ko? At pagkatapos, sa harap ng lahat, na may ngiti sa kanyang mga labi, binitawan niya ito. Parang nag-slow motion ang lahat. Ang pagbagsak ng telepono. Ang malakas na tunog ng pagbasag ng screen at pagkalas ng mga piyesa sa sementadong sahig. Wasak. Ang telepono ko. Ang regalo ni Papa. Ang proyekto ko. Ang scholarship ko. Ang pangarap ko. Lahat wasak. Hay. Nako. Sorry. Sigaw ni Bianca na may perpektong pagkukunwari. Nadulas? Ang dulas kasi ng luma mong phone. Pasensya na talaga, Althea. Tinawag ang pangalan ko para sa presentasyon. Nakatayo lang ako doon, nakatitig sa mga piraso ng aking pag-asa sa sahig. Sinubukan kong magpaliwanag sa prinsipal. Sir, sinadya po niya. Ang sagot ng prinsipal ay isang sampal. Miss Althea, it was clear accident. Nakita ng lahat. Huwag na nating palakihin. Ayaw natin ng gulo, lalo na't malaki ang naitutulong ng pamilya de Villa sa eskwelahang ito. Bagsak. Bagsak ako sa klase. Bagsak ang pangarap ko. Nang gabing iyon, sa aking kwarto, habang pinupulot ang bawat piraso ng sirang telepono, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Wala nang luha. Wala nang awa sa sarili. Ang tanging naroon ay isang matigas at nagliliyab na galit. Hindi lang sa kanila, kundi sa buong sistemang kumakampi sa mayayaman at makapangyarihan. Okay. Kung ganoon ang laro, sige. Maglalaro ako. Pero sa susunod, ako na ang gagawa ng mga patakaran. Ako na ang magiging bangkero. At sisiguraduhin ko, sa huli, silang lahat ang malulunod. Ang kolehiyo ay naging training ground ko. Computer science sa isang state university. Ibinuhos ko ang lahat doon. Ang bawat exam na pinapasa ko, ang bawat proyektong tinatapos ko, ay isang hakbang palayo sa Althea na kanilang dinuro. Ang unang ginawa ko ay ang buuin muli ang Project Athena mula sa simula. Mula sa mga na-recover kong file fragments at sa aking memorya, isinulat ko ito ulit, linya sa bawat linya. Pero ngayon, mas maganda. Mas mabilis. Perpekto. Sa loob ng 2 taon, habang nag-aaral at nagpa-part-time job, ginawa ko itong isang world-class application. Nang handa na ito, inilunsad ko ito sa ilalim ng isang pseudonym. Isang pangalang may kapangyarihan at misteryo. Athena. Noong una, walang nangyari. Pero nagtiwala ako. Pagkatapos ng ilang linggo, isang tech blogger ang pumansin dito. Sinundan ng isa pa. At bigla, parang isang wildfire, kumalat ito. Naging viral ang Athena API. Milyon-milyong downloads. Ang mga tao ay humanga hindi lang sa API, kundi sa misteryosong developer sa likod nito. Ang unang malaking pera na kinita ko, hindi ko ginastos sa luho. Ipinuhunan ko ito pabalik sa aking sarili. Nag-hire ako ng mga pinakamahuhusay na programmer sa buong mundo. Nakikipag-usap lang ako sa kanila bilang Athena sa pamamagitan ng encrypted channels. Bumuo kami ng mas marami pang software. Itinayo namin, piraso sa bawat piraso, ang Olympus Tech. Isang kumpanyang walang opisina, walang mukha, pero kumikita ng bilyon-bilyon. Lumipas ang mga taon. Para sa mundo, ako pa rin si Althea, isang simpleng tech consultant na nakatira sa isang simpleng apartment. Pero sa digital world, ako si Athena. Ang alamat. Ang hindi nakikitang reyna ng teknolohiya. Isang umaga, habang umiinom ng kape, isang business article ang nakaagaw ng aking pansin. Ang headline, Tech Giant V Corp, Facing Bankruptcy Due to Failure to Innovate. Halos maibuga ko ang aking kape. V Corp. Ang imperyo ng mga De Villa at Sandoval. Ang dambuhalang akala ko ay hindi matitinag, ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Masyado silang naging kampante sa kanilang trono. Hindi nila nakita ang pagbabago ng mundo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ito na. Ang perpektong bagyo. Ang pagkakataong hinihintay ko ng isang dekada. Tinawagan ko ang aking legal team. May target acquisition ako, sabi ko.
V-Corp. Bilhin nyo. Kahit magkano. Ang negosasyon ay naging mabilis. Desperado sila. Mayaman kami. Isang linggo lang, sarado na ang usapan. Mayroon lang silang isang huling kahilingan, ang makilala ng personal ang maalamat na si Athena sa araw ng pinal na pirmahan. Of course, sagot ko sa aking abogado. It would be my absolute pleasure to meet them. Ang entablado ay nakahanda na. Oras na para sa huling akto. At ngayon, narito na ako, naglalakad papasok sa boardroom na puno ng mga taong minsang tumingin sa akin na parang ako ay isang langgam. Ang bawat hakbang ng aking stiletto sa mamahaling sahig ay parang tunog ng martilyo sa kabaong. Tumigil ang lahat ng bulungan. Ang kanilang mga mata, puno ng pagtataka, ay nakatutok sa akin. Sino ang babaeng ito? Naglakad ako papunta sa dulo ng mesa, sa upuang nakalaan para sa bagong may-ari. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo, tinitingnan sila mula sa itaas. Magandang umaga, sabi ko, ang boses ko ay matatag at malinaw. Marahil ay nagtataka kayo kung sino ako. Ako ang nag-iisang may-ari ng Olympus Tech. At, para masagot ang tanong sa isip ninyo, ako si Athena. Isang alon ng pagkalito ang dumaan sa silid. Nakita ko ang mga kunot sa noo ni na Mr. De Villa at Mr. Sandoval. May pamilyar sa aking mukha, pero hindi nila mailagay kung saan. Bago pa sila makapagsalita, isang pinto sa gilid ang bumukas at pumasok sina Bianca at Chloe. Halatang inutusan sila ng kanilang mga ama na salubungin ang bagong amo. Ang parehong arogansya, ang parehong pakiramdam ng pagiging entitled, naroon pa rin. Ngunit nang makita nila ako, ang kanilang mga ngiti ay nagyelo. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang pagkilala sa kanilang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng purong pangingilabot. Alfea. Halos hindi marinig na bulong ni Bianca. Ngumiti ako. Isang matamis, ngunit nakakalasong ngiti. Hello, Bianca. Chloe. Ang tagal na rin, no? Tumingin ako sa kanilang mga ama na ngayon ay gulat na gulat. Mukhang hindi na pala kailangan ng formal na pagpapakilala. Ang mga prinsesa ninyo kilala na pala ako. Humarap ako sa buong board. Let's get straight to business. Binili ko ang V-Corp, hindi dahil ito'y isang magandang investment. Sa totoo lang, ito ay isang basurahan ng mga masamang desisyon at makalumang pag-iisip. Binili ko ito dahil sa isang personal na dahilan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Bianca. Naaalala mo ba noong high school tayo, Bianca? May isa akong mumurahing telepono. Tinawag mo itong basura. Tinanong mo kung galing sa ukay-ukay. At pagkatapos, sinira mo. Sinira mo para hindi ako makapagpresenta ng aking project. Nanginginig na ang kanyang mga labi. Si Chloe naman ay parang gustong magtago sa likod ng kanyang ama. Ang proyektong iyon ang proyektong nasa loob ng basurang iyon ang naging pundasyon ng aking kumpanya. Iyong tinapon mong basura ang siyang bumili sa buong mundo ninyo. Itinuro ko ang buong silid. Lahat ng ito. As the first act as CEO, pagpapatuloy ko, ang boses ko ay bumaba, naging mas malamig. I am declaring company-wide cleanup. Unahin nating tanggalin ang mga hindi kailangan. Miss De Villa, Miss Sandoval. Tumingin ako sa kanila. You once asked if my phone came from an ukay-ukay. Well, today, I'm having clearance sale. And you're the first 2 items to go. You're fired. Get out of ESBA building. Now. Napasigaw si Bianca. You can't do this to us. Dad. Pero ang kanyang ama ay hindi makapagsalita. Nakatitig lang sa akin, ang mukha ay puno ng pagkagapi. At para sa inyo naman, Mr. De Villa at Mr. Sandoval, sabi ko. Salamat sa inyong mga taon ng pamamahala. Pero ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng bagong dugo. Isang direksyon na walang bahid ng arogansya at korupsyon na siyang nagpabagsak dito. Your services are also no longer required. You have 1 hour to clear your desks. Ang katahimikan. Ang mga nanlalaking mata. Ang mga bagsak na panga. Iyon. Iyon ang tunog ng perpektong paghihiganti. Sa mga sumunod na taon, ang V-Corp ay naging Athena Innovations.
Mula sa isang halimaw na makaluma at mabagal, naging isa itong makabago at respetadong lider sa industriya. Itinaguyod ko ang mga empleyadong may tunay na talento, yung mga matagal nang naipit sa ilalim ng pamamahala ng mga De Villa at Sandoval. Nagbigay ako ng oportunidad sa mga taong, tulad ko noon, ang tanging puhunan ay talino at sipag. Isang beses, sa isang coffee shop, nakita ko si Bianca. Nagtatrabaho siya bilang barista. Nang tawagin niya ang pangalan ko para sa order ko, hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. May bahid ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Hindi ako nagsalita. Kinuha ko lang ang kape ko at umalis. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita silang bumagsak. Ang tunay na tagumpay ay ang umangat sa isang punto, kung saan ang kanilang presensya ay wala ng epekto sa iyo. Ang pagiging abala sa pagbuo ng sarili mong paraiso, kaya't ang kanilang impyerno ay hindi mo na napapansin. Ang paghihiganti ko ay hindi lang ang pagbili sa kanilang kumpanya. Ang paghihiganti ko ay ang bawat araw na ginising ako ng pasasalamat sa buhay na binuo ko mula sa mga piraso ng aking pagkasira. Minsan, tinitingnan ko ang pinakabago at pinakamahal na telepono sa merkado, na ngayon ay kaya ko nang bilhin ng daan-daan. Pero mas gusto ko pa ring gamitin ang isang simpleng modelo. Isang paalala. Isang paalala na ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa bagay na hawak mo. Nagmumula ito sa kung ano ang kaya mong buuin, gamit ang iyong mga kamay, isipan, at isang pusong hindi marunong sumuko. Hindi nila sinira ang isang babaeng mailumang telepono. Ang ginawa nila ay ang paglikha sa isang bilyonaryong hindi nila nakita na darating.